Kamusta na mga ka-knockout? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sikat na anime, boxing, na kilala natin dito sa Pilipinas, ang Hajime no Ippo o Knockout. Habang wala pa po ang bagong season, hayaan nyo muna ako ang magkwento sa inyo galing sa manga. Tara, simulan na natin ang kwento. At dumating na nga ang araw ng laban nga po dito ni Wally at ni Ippo Makunochi. At eto na nga po, nagsisimula na ang mga unang laban. Pero eto, habang may naglalaban nga po sa gitna ng ring, ay nag-uusap nga lang dito yung mga ibang tao. Narinig ko yung laban, yung mga kalaban ni Makunochi ay 3 pa lang ang mga naging laban niya. Siguro, isa talaga siyang henyo. Pero kulang pa siya sa mga experience, kaya masasabi ko na siguro matatalo siya ng mga ilang rounds lang. Usap-usapan nga po dito ng mga manonood. Pero sabi naman po ng iba dito na baka nga daw po maibubuga naman dito ang makakalaban niya. Kung ganun, sige, tignan natin kung bakit siya tinawag talaga na isang henyo. Pero huwag kayong mag-alala, papatumbahin yan ni Makunochi, sabi nga po dito ng mga manonood. At sabi nga dito nila Aoki at Kimura na lahat nga daw po dito ng mga manonood ay mas pinag-uusapan pa nga daw po ngayon ang magiging laban, kung papaano ang magiging laban dito nila Ippo at ni Wally kumpara nga daw po sa nagiging laban ngayon. Sabi nga nila dito, nasabi nga dito ni Aoki na kung hindi mo nga daw po makukuha dito ang atensyon ng mga manonood habang nakikipaglaban ka, ay hindi ka nga daw po bagay na tawagin na isang pro. Sabi nga niya dito at sabay binatukan nga siya dito ni Takamura. Napakayabang mo naman para sabihin yan na wala nga daw po siyang lugar dito para sabihin yun. Sabi nga niya dito ni Takamura. Pero sabi nga agad dito ni Takamura na ano kayang meron ngayon kay Ippo na hindi nga daw po dito pinansin si Takamura nung nagkita nga daw po sila dito sa dressing room. Na seryosong seryoso nga daw po dito si Ippo para nga daw po dun sa makakalaban niyang isang rookie. At sabi nga dito ni Kimura, oo, hindi mo pa pala napanood yung video na parang isang unggoy nga daw po dito na nakasalambitin dito makakalaban ni Ippo. At yung buntot nga daw po niya ay parang mga lemur. Sabi nga po dito ni Kimura. Pero sabi nga dito sa isip ni Tagaki, hindi ba sinabi ko sa inyo sa Madagascar lang makikita yun? Sabi nga po niya dito. Pero si Tandang Nekota ay nakatira sa bundok na may mga unggoy at mga aso rin. Wala naman nakakatakot tungkol dun. Sabi nga dito ni Takamura. Sang-ayon ako dyan na kung sakali nga daw po dito na nasa Class A tournament nga daw po dito si Wally, ay kakalabanin nga rin daw po dito ni Tagaki si Wally, na hindi nga daw po niya talaga dito nakikita ang isang banta dito. Si Wally kay senpai niya, tiwalang sabi nga po dito ni Tagaki. Oh, nagsiselos ka lang sabi nga po dito ni Kimura sa kanya. Hindi sabi nga dito ni Tagaki. 17 years old pa lang siya. Alam ko na isang katulad ni senpai ay hindi niya hahayaan na matalo siya. Na hindi ako maniniwala na talagang seseryosohin ito ni senpai ang lalaking yun. Sabi nga po dito sa isip ni Tagaki. At bagsak na nga po dito ang isang boksingero. At eto, tinaas na nga pong kamay, panalo na nga po dito yung isa. Na sinisigaw nga dito na isang swerteng suntok nga daw po ang nakapabagsak dito. Na kahit nga daw po yung nanalo ay nasorpresa nga daw po sa ginawa niya. Sigaw nga dito ng announcer. At eto, naggitian na nga dito ang 4. Eto na, sabi nga ni Takamura. Easy win na to, sabi nga naman ni Tagaki. Hindi ko alam, pero maning-mani nga daw po ito para kay Ippo, sabi naman dito ni Kimura. At tinawag na nga dito sila Coach Kamugawa na matapos nga daw po ng 10 minuto ay pwede na nga daw po silang dito pumasok. Kaya nga daw po maganda na sila sa darating na laban ni Ippo. At ito nga po si Ippo, mag-relax ka muna dyan bata at ilarawan mo muna ang mga kalaban mo. Yes sir, sabi nga po dito ni Ippo. At huminga nga po siya dito ng malalim habang nagre-relax nga lang dito si Ippo. Pero sabi naman dito ni Manager Yagi, parang napakahirap naman yun na hindi mo pa nga daw nakita dito ang laban ng mga kalaban mo.
Nagtataka lang talaga ako kung anong klaseng estilo ang pagboboxing niya. Sabi naman dito ni Mr. Shinoda. Pero sabi naman dito ni Coach Kamugawa na wag na nga daw po niyang abalahin ang utak niya sa pag-iisip nga kung anong klase talagang boksingero dito ang mga kalaban niya, na basta nga daw po isipin niya dito na nasa opensa nga daw po siya. Yes sir, sabi nga dito ni Ipo habang nakapikit nga. Pero eto, biglang napamulagat nga dito si Ipo. Alala nga siya. Ano problema? Sabi nga dito ni Manjeriagi. Mabilis siya. Bigla nga po naalala dito ni Ipo. Ano? Na naiisip nga daw po dito ni Ipo na nako-corner nga daw po niya mula sa lubid ang mga kalaban niya, pero bigla nga daw po itong nawawala na kailangan nga daw po niyang ulitin ito. Sabi nga dito ni Ipo. Pero tanong nga dito ni Manjeriagi, sino naman yung iniisip mo dito, Ipo? Na sino nga daw po ang ginagamit niyang imahe? Tanong nga po dito nila. Nasabi nga dito ni Ipo na si Ichiro Miyata. At nagulat nga dito sila Manjeriagi, Coach Kamugawa at Mr. Shinoda na lagi nga po ditong si Ichiro ang pinagbabasihan nga daw po niya lagi. Nasabi nga dito sa isip nila Manjeriagi at Mr. Shinoda na masyado nga daw po ditong mataas ang ekspektasyon ni Ipo sa mga kalaban niya, na si Ichiro nga daw po dito ang iniisip niya pa. Maganda yan bata, sabi naman po dito ni Coach Kamugawa. Ulit, sabi nga po dito ni Ipo, at pumigit nga po siya dito na ito, inuulit-ulit nga po niyang pinipilit niyang mapunta sa corner ang mga kalaban niya. Itulak siya sa lubid. Oo, ganyan nga, sinasabi nga dito ni Ipo. At sa kabilang banda ito nga po, wow, sinisigaw nga dito. Tuwang-tuwa nga po dito si Wally. Napaka-cool nito. Suot-suot ko pa rin ba to habang papunta ko sa ring? Sigaw nga dito ni Wally. Bagay sa'yo, sabi naman po dito ni Miguel Zale. Ito yung pasasalamat ko. Sigaw nga po dito ni Wally kay Miguel Zale. Ah, salamat, sabi nga po dito ni Miguel Zale na inaabutan nga po siya dito ng isang saging. At ito, kakain nga rin po dito si Wally ng isang saging na kailangan nga daw po niyang kumain dito. Sandali lang, hindi ka pwedeng kumain bago ang laban. Sigaw nga naman ni Miguel Zale at napatigil nga po dito si Wally. Sabay napatitig nga siya sa saging at kakagat na nga siya dito. At sabay nun, kinuha nga po ni Miguel Zale ang saging. Ang sabi ko, hindi, ako nang kakain nito. Sigaw nga po dito ni Miguel Zale. Pero sabi naman dito ni Wally, nakasalanan nga daw po ito ni Miguel Zale kung makukulangan nga daw po siya ng lakas na makukuha nga daw po niya dito sa isang pagkain niya ng isang banana, kaya ibigay mo na sa akin. Sabi nga po niya dito, magiging ayos lang ako. Sabi nga po na dito habang kinain na rin ni Miguel Zale yung saging. At kakain na nga ulit dito si Wally. Ang sabi ko, huwag kang kakain. Sigaw nga po niya kay Wally. At dito nag-aagawan na nga po sila ng saging, pero nakain na nga rin dito ni Wally. At giling sabi nga dito ng mga kasama niya, para siyang isang bata. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang lalaking to, na ang batang to ay isa na talagang champion. Sabi nga po na dito. At eto na, nagsisimula na nga po ditong magsalita ang announcer sa gitna ng ring ngayong gabi na eto na nga po ang dalawang champion. Maganda na kayo. Oras na para pumasok sila sa gitna ng ring. Sigaw nga ng announcer na ito na nga daw po ang main event ng laban, ang featherweight 10th round. At ngayon, tinawag na nga po dito ng announcer ang blue corner na walang iba kung hindi ang Indonesian champion. Sigaw nga po dito ng announcer. Sigawan na nga dito yung mga manonood. Ano kayang klaseng tao to? Narinig ko na isa siyang henyo. Sige nga, tignan nga natin. Sigawan nga dito mga manonood at bigla nga silang nagulat na ito, may bigla nga pong tumakbo na mabilis sa harapan nila. At ayun na nga po, narito na agad si Wally. Papakit na nga po agad siya ng ring. Ano? Tumakbo ba siya? Napakabilis niya. Sigaw nga po dito ng mga manonood. At sabay nun, pagkahakbang nga po dito ni Wally sa hagdan, ay bigla nga po siyang tumalon dito ng malakas. At ito, napakataas nga po dito ng talon ni Wally na hindi na nga po niya kailangang lumusot pa sa mga lubid. Tinalon nga po niya ang mismong ring. At gulat na gulat nga dito yung mga manonood. At sabay bagsak nga po dito ni Wally. Napakaganda nga po dito ng entrance niya. Nakita nyo ba kung gaano niya kataas tinalon yon? Para siyang lumipad
Sa ring. Oo. Pero hindi pa nga rin daw po pwede lang sabihin na henyo na nga daw po siya doon. Sigaw nga dito ng mga manonood. At eto, inahabol nga po pala siya nila Miguel Gel at mga kasama niya. Hindi mo dapat kami iniwan. Sigaw nga dito nila Miguel Gel habang tumatawa nga po dito si Wally. Na ito sabi nga agad dito ni Wally na napakasikat nga daw po talaga dito ni Makunochi. Na tignan mo yung mga manonood. Punong-puno nga daw po. Siguro nga, sabi nga dito ni Miguel Gil habang hingal na hingal nga po. At ito habang tumatawa nga po dito masayang-masaya si Wally. Nasabi nga sa kanya dito na manonood. Tingnan nyo ang lalaking yan. Napakabata niya. Pero isa na siyang champion. Malakas ba talaga yan? Tanungan nga dito ng manonood. At ito nga po sila Itagaki. Pagtakbo, papunta sa ring para siyang bata. Sabi nga po dito ni Itagaki. Ganun rin naman ang ginagawa mo. Sabi nga po dito naman sa kanya ni Aoki. At nagsalita na nga po dito ang announcer. At ngayon, papasok na sa ring. Sigaw nga po ng announcer at hiyawan na nga dito amang manonood. Eto na siya. At eto na nga po ang red corner, ang Japanese champion na si Makunochi. Sigaw nga dito ng announcer. At eto na nga po si Makunochi. Papalakad na nga po, papapasok na sa gitna ng ring. Eto na ang hinihintay namin, Makunochi. Pumasok ka na ng ring at bigyan mo ng isang malakas na suntok ang lalaking yan. Ipakita mo sa kanya na marami pa siyang matututunan. Na ang world stage nga daw po dito ay naghihintay na para kay Ipo. Sigawan nga po sa kanya dito habang naglalakad nga po siya papunta sa ring. At eto na nga po, nakasampa na ng ring si Ipo at si Wally na ang Japanese champion at ang Indonesian champion ay narito na nga daw po sa kanilang mga corner. Na ano kayang gagawin nga daw po dito ni Makunochi sa mga kalaban niya. Na ang mga sinasabi nga daw po dito sa mga kalaban ni Ipo na isa nga daw po siyang henyo. Dahil sa kabila nga daw po ng 3 pa lang ang naging laban niya ay isa na siyang champion. At ngayon, ang pares nating boksingero ay tinatawag na ng referee para pumunta sa gitna ng ring. Sigaw na dito ng announcer na ang misteryosong si Wally nga daw po ay magigisang henyo nga daw po talaga dito na ipapakita niya. O hindi kaya si Makunochi ang ipapakita niya dito ay yung karanasan niya na nakuha nga daw po niya dito sa 21 na panalo niya na. Sigaw nga dito ng announcer. At nagkatitigan na nga po dito si Ipo at si Wally sa gitna ng ring. At kitang kita nga po dito na handang-handa na ang dalawa. At nagkatitigan na nga rin dito si Coach Kamugawa at si Miguel Gil. At sabay nun tumalikod na nga po dito si Ipo at si Wally. Pero nagkakatitigan pa nga rin po sila dito kahit pabalik na sa kanilang mga corner. At sigaw na nga dito ang announcer na nakabalik na nga po dito ang dalawa sa corner. At ilang saglit na nga lang daw po dito ay tutunog na ang bell. At ito nga habang hinihintay nila na tumunog ang bell na nakapikit nga dito si Ipo na hinihintay na nga lang niya po yun. At habang si Wally ay nag-i-stretching nga po dito. At sabi nga po ni Mr. Fuji, tignan mo si Makunochi, handang-handa na. At mukhang si Wally din ay relax na relax lang din. Ang tanong na lang dito, ganun ba talaga kagaling si Wally? Tanong nga po dito nila Miss Imura at Mr. Fuji sa mga sarili nila. Hindi naman magaling yan, sabi naman dito ni Itagaki. Nangiting sabi nga naman dito ni Aoki na makikita nga daw po nila kung talagang hindi magaling dito si Wally. At eto, habang naghahanda na nga dito si Wally, na si Ipo naman po ay ginagalaw-galaw nga niya dito ang ulo niya, na hinihintay na nga lang nila dito ang pagtunog ng bell. At sabay ito, tumunog na ang bell. Sigaw nga po ng announcer at sabay harap nga po agad dito ni Ipo. Pero eto, mabilis ngang sumugod agad si Wally. Pagkatunog pa nga rin daw po ng bell, napakabilis. Napapunta nga agad po siya dito kay Ipo. Mag-touch glove muna kayo, sigaw nga dito ng referee. Pero hindi naman ito naiintindihan ni Wally kung anong sinabi nga daw po sa kanya ng referee. At sigaw nga dito si Miguel Gil, ayan na siya bata, sigaw naman dito ni Coach Kamugawa. At sabay ito, bumitaw nga agad ng isang kaliwa si Wally. At ito na nga po ang kaliwa
ni Wally. Paparating na nga po kay Ipo. At mukhang tatamaan na agad dito si Ipo sa unang suntok ni Wally. Pero ito, tinaas lang ni Ipo ang kaliwang kamay niya na nagawa nga po niyang tapikin dito ang kaliwa ni Wally, na parang ito na nga po ang touch glove nila. Na nagulat nga din dito si Wally at napangiti nga po siya. Gusto ko sanang isuntok ang isang yun, pero siguro ngayon nga daw po muna ang pagpapakilala nila sa isa't isa, na nagsimula na nga po dito ang laban ng dalawa. At dito po nagtatapos ang ating chapter 865. Maraming salamat po mga ka-knockout. Pasensya na po at medyo bitin. Chapter by chapter po kasi tayo mga ka-knockout. Salamat.